What is up mga kamambo? It's your boy Rico again for another vlog. And today, kasama natin ang Honda CBR 150R. Aalamin natin kung anong meron sa motor na to, yung specs niya and features, and first ride impressions na rin tayo. So without further ado, let's go! Ang CBR 150R ay gumagamit ng PGM FI 149.16cc 1-cylinder liquid-cooled engine na may lakas na 16 horsepower at 9,000 RPM and 13.70 Nm of torque at 7,000 RPM. Meron itong 6-speed tranny, chain type of course. Dual disc brake, front and rear, sadly walang ABS. Shock naman ito ay gumagamit ng Showa inverted telescopic fork sa harap at ProLink suspension naman sa likod. Ayan, kung makikita nyo, ito yung parang tugtungan ng shock sa ilalim. Gulong natin, paglabas ng kasa, meron tayong stock na 180/17 front IRC, at sa likod naman ay meron itong 130/70/17 IRC din ang brand. So ang rear tire nito ay kasing laki lang din ng Swallow natin kay Timmy. Headlight natin LED, signal light LED, and yung brake light LED rin. So ito itsura kapag pumeno. So ito yung itsura ng ating gauge. Medyo, para sa akin medyo madilim siya. So meron lang dalawang buttons dito, hindi ko alam kung para saan. Tingnan natin. So ito ay para sa trip A, trip B, kilometer per liter, average, and then yung milyahe. So try natin i-reset. Yan. So kung i-reset nyo siya, hold nyo lang yung right button, and then ganun din sa trip B. So sa kanan wala tayong ibang makikita kundi ang starter switch lang. Sa kaliwa naman ay typical na switch ng mga Honda nowadays na nasa gitna yung busina. So yun yung busina niya. Meron tayong passing light button, high beam, low beam, and yung signal light ay nasa ilalim. Meron itong 12-liter fuel tank capacity and currently priced at 167,900 Philippine pesos. So ang height po natin ay 5'6", 5'7", mga ganon. And may additional 1 inch kasi naka-riding shoes tayo. At ganito ang itsura natin kapag nakaupo sa CBR. So flat-footed, walang problema. So kahit mga 5'5", 5'4", kayang-kaya kasi hindi naman siya ganun kataas. For comparison purposes, sakyan naman natin si Timmy para makita natin yung diferensya. So si Timmy mas mataas lang ng konting-konti, meron pa rin akong bend sa knee at flat-footed pa rin yung dalawang paa ko sa ground. So hindi sila nagkakalayo in terms of sa seat height.
proceed tayo sa first ride. Let's go. Alright, so larga na tayo. Alright, gamit na natin ngayon ang CB150 CBR150R. Tanggalin na natin to sa view ang Motowolf kasi yan, para makita natin yung gauge. So first impressions, well, ang ergonomics natin ay yukong-yuko kasi syempre sport bike to, pero hindi naman siya ganun ka-aggressive. Medyo may pagka-konting upright pa din kahit pa paano. Hindi naman din tayo nahihirapan sa paliko-liko katulad niyan. Although nakakapanibago lang kasi yung handlebars ay maliit, medyo makitid, so yung leverage mo bawas. By the way, ngayon lang din po pala ako makakagamit ng sports bike, even though 150cc lang siya. Kasi usually yung mga nahihiram ko mga 150cc, mga standard. Pang ano lang tayo kasi, pang 125cc lang talaga tayo. Hindi pa tayo nagkaroon ng chance na makabili ng 150cc. So first time talaga natin gagamit ng 150cc na motor na sports bike. In terms of comfort, di naman ganun tigas yung suspension niya sa likod, especially yung upuan, nasa firm side of things tayo. Yung sa harap ang medyo may issue ako, yung suspension niya sa harap. I think for a sports bike masyado siyang malambot, talagang nagdi-dip pababa kapag nagpipreno ka. Ang lakas ng dip. Dapat yan medyo itimpla pa ng maayos na kailangan medyo matigas ng konti. In terms of power naman, well, typical na hatak ng 150cc. Ayan, segunda, overtake, goods. So may power naman. Yung sprocket combi kasi nito, as far as I know, ano siya pang top speed, hindi naman siya pang arangkada talaga. Medyo maliit yung sprocket niya sa likod. Sa makina, well, expect mo sa mga gantong motor, ano naman siya, pino naman siya, and napaka-responsive ng throttle. By the way, ang review ko nga po pala sa motor na to ay coming from TMX and MIUI 125 user. So small bikes lang po, para magkaroon lang kayo ng perspective. Kasi syempre kung galing ako sa halimbawa 200cc pataas, syempre iba ang magiging impression ko sa bike na to, dahil iba na yung experience ko eh. Woohoo! Engine brake, well, wala siyang sleeper clutch, kaya medyo alalay sa pag engine brake dapat. Woo! So far so good. Medyo nabibitin pa ako sa sa top speed. Wala hindi naman natin masusubukan yon, at bawal din kasutusin dahil hindi safe. Kung gusto niyo talaga mag top speed, dapat sa racetrack, hindi sa mga public roads kagaya nito. So hindi natin i-attempt ulit. Hindi naman tayo mga karera. Vermosa baby. Alright, resume tayo. Nagpahangin lang dito saglit sa may Vermosa.
Wala naman akong planong destination actually. Iikot ko lang talaga tong CBR ng masubukan. Medyo naninibago nga lang ako kasi dahil nakayuko tayong ganyan, yung position ng GoPro kailangan medyo nakaangat. Kasi kung hindi nyo makikita. Ang problema, tumatama sa visor ng helmet, but it is what it is. Let's go. Okay, in terms of power, hindi siya sobrang lakas, pero hindi rin naman sobrang hina. For me, sakto lang para sa 150cc. Alam mo yun, hindi ka naman niya yung tipong maninibago ka kapag galing ka sa 100cc 110 tapos sasampa ka dito. Hindi ka ma-overwhelm sa power niya. Maninibago ka lang kapag hindi ka pa nakaranas ng sports bike. Sa riding position niya kasi aggressive nga. Katulad ko, siguro first kilometer medyo pinulikat agad yung ano ko yung mga tagiliran ng legs ko, dahil nga first time ko gumamit ng sports bike. Masanay tayo sa mga ano lang sa mga standard lang In terms of braking, responsive naman din yung brakes niya, although walang ABS. Yung likod hindi kasing lakas nung harap, pero malakas pa rin. Yung harap sa sobrang lakas medyo delicates, kasi kapag na-press mo ng maigi talagang may kalalagyan ka. Ito so konting press mo lang talagang ano siya, kumakagat na kagad. In terms of city traffic, lane filtering, di naman siya ganun kalapad, so okay lang, kayang kaya naman. Sa neutral, di naman ganun kadaling hanapin, hindi naman ganun kahirap hanapin yung neutral nya. So ano to, very advisable sa mga beginner katulad ko. Beginner pa lang din naman ako kung tutusin, although ilang years na ako nagmamotor, kasi nga hindi pa ako nakakahawak ng malalaking motor talaga. Ayun na nga, after 30 minutes of riding sa city medyo nararamdaman ko na yung ano sa aking balakang. Well, ako naman kasi ay may ano talaga, may lower back pain na talaga. Hindi siya dahil lang dito sa motor na to. And ayun nga no, dahil aggressive yung body position natin, aerodynamic yung motor, ang sarap talaga sa cornering nitong bike na to. Although kailangan ingat-ingat lang kasi ang stock tires nito ay IRC. Medyo madulas, sir. Kahit Pirelli man lang sana, dapat masalpakan nito para kahit paano mas reliable sa bangkingan. Pero kung mild bangkingan lang naman, lalo kung hindi naman basa ang kalsada, goods naman to. And yun nga, masasabi ko na masarap talaga gamitin ang CBR. For a sport bike, hindi siya intimidating, hindi overwhelming ang power, user friendly naman siya kahit paano, hindi sobrang subsob yung body position. So kahit mga newbie ay kayang-kaya i-maneho to. Ang sarap nung gigil nung makina niya kumpara kasi sa TMX, napaka-pino. Kaya ang sarap kahit na yan, mga nasa 5 to 6,000 RPM. Sarap sa pakiramdam. Side mirror niya may pagka-slick actually yung sukat yung shape niya pala. Hindi siya ganun kalaki, pero kitang-kita pa rin naman. Although mas ako I prefer pa rin na meron dapat ng blind spot side mirror. May nakapagsabi sa akin bawal daw ang blind spot side mirror sa LTO. Sa mga nakakaalam, paki-comment naman po below kung talagang totoo yun na pinagbabawal ng LTO ang blind spot side mirror. Ewan ko sa akin kasi in my experience sa ilang taon ng pagbumotor, malaking tulong talaga siya dahil nakikita mo yung blind spot mo yung mga hindi kaya makita ng stock na side mirror, nakikita doon. So bakit ipagbabawal, diba? Yup, cornering is good dahil naka-attack body position na kagad. Outside, ayos. Pasok ko sana sa MCX kaso bawal. Wag sir, wag tayong pasaway.
Sarap sa likuan nito. So meron tong 6-speed gearbox. Yung cambio niya malambot naman, pero may ilalambot pa to eh. Hindi pa siya nasa ganong level na sobrang lambot talaga. You know, GSX-R oh. GSX-R 150, shout out sir. Yeah. Ayoko nga. Ayoko patulan. Sarap talaga pag bago motor eh, no? Kasi ilang pamilyahin ito? Dang, 536 kilometers pa lang. Napakabata ng motor na to. Akala ko naka 1,000 naman lang to, hindi pa pala. Dito lang kasi nagagamit to eh. Alright, so andito tayo ulit ngayon sa Vermosa. So ano na nga ba ang verdict natin para sa motor na to? Well, in terms of power, yes, for 150cc meron naman siyang power. Although late ko na na-realize, kaya pala parang medyo nabibitin ako kasi tutuusin, under break-in period pa siya. Naka 542 kilometers pa lang ang tinatakbo niya. So hindi pa talaga lumalabas ang kayang ibigay ng bike na to. In terms of comfort, okay naman din, pero kailangan lang siguro ng konting adjustment sa front suspension kasi para sa akin masyado siyang malambot. Kapag bumipreno ka talagang medyo nagda-dive siya pababa. Upuan niya, typical sa mga sports bike, pero goods naman. Hindi rin naman ganun katigas yung suspension niya sa likod, so komportable pa rin naman kahit paano, although aggressive talaga yung riding position. In terms of reliability, well, Honda 100% sure natatagal naman yung mga ganito. In case naman na may masira, madaling hanapan ng parts. For the SRP of 167,900 pesos, masasabi ko hindi na siya masama. Goodbye na rin siya kung tutuusin for a 100 or for a 150cc sports bike. Well, tingnan nyo naman kung gaano kaangas. So ayun, that is our first ride impression and review of the Honda CBR 150R. So sana nag-enjoy kayo, and if you did, please like, share, and subscribe, and see you sa next content. Peace.